Magandang araw sa lahat. Narito naman ang isa namang kwentong medyo may kababalagan para sa ating munting channel. At ang kwento ay may pamagat na ang sabungan sa ulap. Kwento ni Mang Puloy, ang reklamador. Sa baryo ng San Bartolome, walang sino mang hindi makakilala kay Mang Puloy. Isa siyang veteranong sabungero, may 40 taon nang binubuhay ang sabong ng kanyang araw-araw. Pero kung may makakilala sa kanya kaysa sa kanyang manok, iyon ay ang kanyang walang sawang pagrereklamo. Kapag talo, malas na naman, may anting-anting yan. Tika, hindi pantay ang tare. Ay aba, inuman yan ng kaliskis ng sawa, siguradong agimat. Ang mga tao sa sabungan ay sanay na sa kanya. Tuwing natatalo, biglang tahimik ang lahat, hindi dahil sa respeto kundi sa takot na baka mapabuntungan ng inis ng Mang Puloy. Kaya ang kanyang bansag ay hari ng reklamo, prinsipe ng palusot. Isang araw, natalo na naman si Mang Puloy. Kanyang pinag-iyabang na manok na si Commander ay biglang umatras sa laban at tumakbo palayo sa kalaban. Iwan, alas talaga ako. Mundo na sigurong may galit sa akin. Ang daing niya habang pauwi sa gitna ng kanyang galit ay pagod, dumiretso siya sa kanyang maliit na kubo, umupo sa papag at nilatag ang kanyang lumang kumot. Sa tabi niya ay ang sako ng pakpak ng kanyang natalong manok, doon siya makatulog habang nagbuntong hininga. Nagising si Mang Puloy sa isang lugar na hindi pamilyar. Siya ay nakatayo sa sabungan gawa ng puting marmol, may gintong puste at tila lumutang sa gitna ng langit. Nakikita ang mga ulap sa ilalim na may banayad na hangin. Naamoy kaputpot ng sapagita. Narinig niya ang huninang tila anghel na manok. Ang tawag sa mga tao ron ay ang sabungan sa ulap. Lapitan siya ng isang matandang sabungero na may puting balbas at mata na kumikislap na parang bituin. Hoy, ikaw ang piniling makita ng sabong ito. Hindi dahil sa iyong galing, kundi dahil sa iyong kakulitan at kakareklamo. Napakamot sa si Mang Puloy. Abay, kayo palang nakialam sa baba? Napangiting matanda. Dito, walang daya. Walang agimat, walang palusot. Laban kung laban, talo kung talo, panalo kung karapat dapat. Binigay kay Mang Puloy ang isang manok. Maliit ito, maputi, may marahihining kilos, kapang hindi marunong lumaban. Ha? Ito lang? Ay tiyak matatalo to, reklamo ni Mang Puloy. Ngunit walang ibang papilian, pinaghanda siya sa laban. Sa unang palo, biglang nagbago. Si puti, naging mabilis, matalas at miyaga. Isang lipad, isang palo, bagsak ang kalaban. Tuwang-tuwa si Mang Puloy. Sumunod ang ikalawa, ikatatlong laban, parehong resulta, panalo. Pagkatapos ng laban, lumapit muli ang matandang sabungero. Ayun, makikita mo na, hindi lahat ng panalo ay dahil sa daya. Hindi lahat ng talo ay dahil sa agimat. Ang iba, minsan, talo dahil kulang sa pagsasanay. Minsan, dahil mali ang pagpili at minsan, dahil sadyang hindi pa panahon. Tahimik si Mang Puloy. May tanong ako. Anya, may agimat ba talaga? Tumawang matanda. Ang pinakamapangyarihang agimat ay kaalaman, kababaang loob at pagtanggap sa pagkatalo. Nagising si Mang Puloy kinaumagaan, pawis na pawis, pero nakangiti sa tabi niya ay si Commander, ang manok na tumakbo kapon. Pasensya ka na, nung siguro ako ang kulang, hindi ikaw. Lumipas ang buwan ay napansin ang lahat ng pagbabago kay Mang Puloy. Mas tahimik siya ngayon, mas marunong tumanggap at sa halip na reklamo, madalas na siyang magturo sa mga baguhan. Anong sikreto mo, Mang Puloy? Ngiting aso niyang sagot. Wala, na panaginipan ko lang na may sabungan sa ulap at doon hindi pwede ang palusot. Ang aral ng kwento, sa buhay tulad ng sabong, hindi mo laging kontroladong resulta. Pero kontrolado mo kung paano mo ito tatanggapin. Ang tunay na panalo ay nasa puso. Kung paano ka matuto, magpakumbaba at muling lalaban. At yan ang ating kunting magandang kwento.
At kung nagustuhan mo ang ating kwento ay huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa ating susunod na mga kwento. Salamat at magandang araw.